Pagkatapos makapwesto sa kanyang fighting stance, pinalagutok niya ang kanyang leeg. Si Kang Ji-hoon ay nakapwesto rin sa kanyang fighting stance, inalis ang kanyang manggas at nagsuot ng boxing gloves. Habang naghahanda siya, nanatili siyang tahimik, walang kahit anong salita. Kinutya siya ni Huang Wuyang sa sobrang katahimikan niya, na parabang isang taong natigilan sa takot, habang nakangisi ng mayabang na parang alam niyang siya ang mananalo. Sa loob ng ring, kapwa silang pamwesto sa fighting stance. Nagsimulang magunat si Huang Wuyang ng kanyang mga kalamnan, pero ang tanging iniisip ni Kang Ji-hoon sa sandaling iyon ay kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Nagsimula siyang mag-isip ng ilang battle techniques. Una, inisip niyang bigyan ng jab si Huang Wuyang diretso sa mukha, pero agad nitong mababasag ang mukha at magdudulot ng permanenteng pinsala, kaya't itinapon niya ang ideyang iyon. Sa susunod, inisip niyang iwasan ang unang suntok at dumiretso sa gilid, pagkatapos bigyan ng matinding uppercut jab sa tadyang, pero may tsansa rin itong magdulot ng internal organ rupture, kaya't itinapon din niya ito. Sunod, itinapon niya ang ideya na tusukin ang mga mata. Sumunod, itinapon din niya ang ideya na suntukin ang singit. Pagkatapos, naisip niya ang roundhouse kick sa ulo, pero magreresulta iyon sa basag na panga at permanenteng pinsala sa bibig, kaya tulad ng dati, itinapon din niya ito. Ang pagbasag ng buto sa tuhod ay hindi rin pinapayagan, kaya't nabaon siya sa suliranin kung paano niya madidisiplina si Huang Wuyang nang hindi siya nasasaktan ng seryoso. Pero si Huang Wuyang ang unang gumalaw, gamit ang kanyang kanang kamay upang magbigay ng right hook diretso sa mukha ni Kang Ji-hoon. Pero para sa kanya, ang suntok ay parang dumarating sa kanya ng sobrang bagal, kaya't madali niya itong naiwasan ng hindi man lang nahihirapan. Para sa kanyang susunod na atake, inihanda ni Huang Wuyang ang kanyang kaliwang kamao para sa isang diretso. Ngunit para kay Kang Ji-hoon, ang suntok na ito ay dumating din ng sobrang bagal, kaya't madali niya itong naiwasan tulad ng dati. Nagsimulang mag-alala si Huang Wuyang kung paano nito naiwasan lahat ng kanyang suntok nang hindi man lang tinatamaan kahit isa. Ngunit nanatiling walang ekspresyon si Kang Ji-hoon, wala man lang bakas ng emosyon. Parehong nagulat si Go Jin-sook at ang bodyguard sa ipinakitang laban. Lalo na si Go Jin-sook ay litong-lito kung ano ang nangyayari. Binago ni Huang Wuyang ang kanyang taktika, umatras ng ilang hakbang at nagbigay ng ligtas na distansya mula kay Kang Ji-hoon. Habang tumatalon sa kanyang paa, tinanong niya si Kang Ji-hoon kung nakasali na ba ito sa kahit anong uri ng sports noon. Ngunit hindi sumagot si Kang Ji-hoon. Sa katahimikan na iyon, lalo pang nagalit si Huang Wuyang at tinanong kung bakit ito tahimik simula pa kanina. Na para bang lalo siyang tinutukso, ginawa ni Kang Ji-hoon ang kanyang mukha na mas walang emosyon. Dahil dito, lumitaw ang ugat sa noo ni Huang Wuyang. Sa galit, tinaas niya ang kanyang kanang kamao at sumigaw kung ano raw ang klaseng ekspresyon iyon. Ngunit bago pa man niya maabot si Kang Ji-hoon, isang kidlat ang dumampi mula sa kaliwang ibaba papunta sa kanyang mukha. Ang kidlat na iyon ay kamay ni Kang Ji-hoon. Ginamit niya ang kanyang palad upang bigyan ng chop sa mukha si Huang Wuyang. Lubos na nagulat si Huang Wuyang sa nangyari. Hindi lang siya, kundi pati si Go Jin-sook at ang bodyguard ay napatigil sa hindi inaasahang pangyayari. Dahil sa matinding galit, nagsimulang manginig si Huang Wuyang habang minumura si Kang Ji-hoon. Ngunit nanatili pa rin si Kang Ji-hoon na kalmado, inihahanda ang kanyang kamao para sa susunod na atake. Galit na galit, sumugod si Huang Wuyang hawak ang kanyang kamao, sumisigaw na baka gusto raw ni Kang Ji-hoon ng kamatayan. Ngunit tulad ng dati, sa isang mabilis at matalim na galaw, isa pang chop ang dumampi sa kabilang pisngi niya. Nayanig, si Huang Wuyang sa kanyang tindig, pilit na ibinabalik ang balanse. Ngunit si Kang Ji-hoon ay nanatiling sobrang kalmado, hindi man lang pinagpapawisan. Hindi pa rin natuto, muling sumigaw si Huang Wuyang na papatayin daw niya si Kang Ji-hoon. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, isa pang sampal ang damapo sa kanyang mukha, at tuluyang nawala ang kanyang balanse. Unti-unti siyang nawala ng malay, at sa huli ay lumuhad ang kanyang tuhod sa lupa bago bumagsak. At sa gayon, natalo si Huang Wuyang sa loob lamang ng 3 sampal. Hindi mapigilan ang patuloy na pag-agos ng pawis sa mukha ni Go Jin-sook, na saksi sa pangyayaring iyon. Bilang pang-uuyam, idineklara ni Kang Ji-hoon na hindi dapat magkaroon ng malaking problema dahil pinilit niyang maghinay-hinay lamang.
Matapos magawa ang kanyang tungkulin, binuksan ni Kang Ji-hoon ang pinto ng kulungan upang umalis, ngunit sumigaw si Go Jin-sook upang manatili siya. Hindi maintindihan ni Kang Ji-hoon kung ano na naman ang problema nito. Narinig niyang bumababa si Go Jin-sook mula sa balkonahe. Tumalon ito pababa at dumiretso papalapit kay Kang Ji-hoon. Habang naglalakad, idineklara niyang mula sa sandaling iyon, gagawin niyang kanang kamay si Kang Ji-hoon. Hindi naintindihan ni Kang Ji-hoon kung ano ang sinasabi nito. Bilang kumpirmasyon, tinanong ni Go Jin-sook ang kanyang bodyguard kung talaga bang malakas si Kang Ji-hoon. Ngunit hindi makapagsalita ang bodyguard. Sa pagkakalito, tinanong ni Kang Ji-hoon si Go Jin-sook kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang kanang kamay. Hindi na gaanong sumagot si Go Jin-sook at sinabing magandang posisyon iyon, dahil sigurado raw alam ni Kang Ji-hoon kung sino ang kanyang ama. Tumanggo si Kang Ji-hoon na may katawa-tawang ekspresyon. Ipinatong ni Go Jin-sook ang kanyang kamay sa leeg ni Kang Ji-hoon at inimbitahan siya sa isang mamahaling restoran kung saan siya ang magbabayad ng hapunan. Nalito si Kang Ji-hoon, dahil ayon sa kanya, kahit wala siyang ginagawa, parang umaayon pa rin ang lahat sa plano. Kinagabihan, bumalik si Kang Ji-hoon sa kanilang bahay, tinawag ang kanyang ina at sinabing nakauwi na siya. Nasa tapat ng silid ang kanyang ama, si Comrade, at tinanong siya kung nakagawa na ba siya ng mabubuting kaibigan. Sumagot siya ng oo, at ngumiti ang kanyang ama. Tinanong naman siya ng kanyang ina kung gusto niyang kumain ng hapunan. Sinabi ni Kang Ji-hoon na hindi na, dahil kumain na siya kasama ang kaibigan, at magpapahinga na lamang siya ngayon. Parehong nag-alala ang kanyang mga magulang sa kakaibang asal na iyon. Sa loob ng kanyang silid, pabagsak siyang humiga sa kama. Naglabas ng malalim na buntong hininga at naisip na hindi talaga madali ang pagtupad sa misyong ito. Bumalik tayo ilang oras ang nakalipas, kung saan makikita si Go Jin-sook at si Kang Ji-hoon na kumakain sa isang napakamahal na restaurant. Habang hinihiwa ang isang mamahaling steak, tinanong niya si Kang Ji-hoon kung hindi ba napakaganda ng lugar na iyon, dahil maraming pamilya ang nagtitipon doon. Inabot niya ang kutsara at pagkain kay Kang Ji-hoon, at sinabi niyang kumain ito ng marami. Tinanggap ang kabutihan, kumagat si Kang Ji-hoon ng karne, ngunit lubos siyang nabigla sa lasa nito. Nagsimulang matuno ang karne sa kanyang bibig. Nagsimulang tumawa si Go Jin-sook sa kung anong klaseng tanga na ekspresyon ang ginagawa ni Kang Ji-hoon. Naisip ni Kang Ji-hoon ang naunang ekspresyon na ginawa ni Go Jin-sook at hindi makapaniwala na ito ang parehong tao ilang oras lang ang nakalipas. Pagkatapos, nagsimulang ipaliwanag ni Go Jin-sook ang trabaho kay Kang Ji-hoon. Sabi niya, ang pagiging kanang kamay niya ay hindi naman ganoon kalaking bagay. Mabilis na lumunok si Kang Ji-hoon ng sariling laway sa biglang pagbabago ng usapan. Ipinaliwanag ni Kang Ji-hoon na ang mahalaga lang ay pinipigilan nila ang mga batang gustong umakyat sa hagdan at pababain ang mga ito. Kahit na wala namang ganoon ngayon, hindi siya dapat mag-alala. Ngunit habang nagsusubo ulit ng karne, sinabi niya na hindi siya mangbubugbog ng mahihinang bata para lang sa kasayahan. Itinuwid siya ni Go Jin-sook, sinabing hindi iyon mahalaga dahil ang mga mahihinang bata ay hindi naman sumusubok umakyat at agawin ang posisyon niya. Pero iginiit ni Kang Ji-hoon na hindi iyon ang kaso kay Jang Dong-woo. Sinubukang alalahanin ni Go Jin-sook kung sino ang tinutukoy ni Kang Ji-hoon. Pagkatapos ay naalala niya si Jang Dong-wook, yung itim ang buhok at natatakpan ng buhok ang mga mata. Sumang-ayon si Kang Ji-hoon na iyon mismo ang tinutukoy niya. Nagtawanan ng malakas si Go Jin-sook, sinasabing bakit inisip ni Kang Ji-hoon na mahina si Jang Dong-wook. Ipinaliwanag ni Go Jin-sook na hindi mahina si Jang Dong-wook. Sa katunayan, siya ang utusang bata ni Jong Dong-woo noong nasa middle school pa sila. Nagulat si Kang Ji-hoon sa biglang pagbabagong ito ng mga pangyayari. Sinubukang ipaliwanag ni Go Jin-sook kung ano ang ibig sabihin ng shuttle, isang utusan, isang taong nagtatrabaho para sa iba, isang talunan. Nang seryoso ang mukha, nagsimulang ipaliwanag ni Go Jin-sook na ang pamilya ni Jong Dong-woo ay nangungunang pamilyang legal sa Korea. Ang kanyang ama ay ang Central District Prosecutor General, isa sa pinakamataas na posisyon, at ito ay bago pa maging pinuno ng partido ang ama ni Go Jin-sook. Noon, dahil mababa pa ang kanyang katayuan, kailangan niyang bantayan ang bawat kilos ni Jang Dong-wook at gawin ang inuutos nito.
Lubos na namangha si Kang Ji-hoon sa pagbabagong ito ng mga pangyayari. May malungkot na ekspresyon si Go Jin-sok at sinabi na ganito ang pamumuhay sa Korea, isang lugar kung saan ang kapangyarihan ng iyong mga magulang ay nagiging kapangyarihan mo. Nakatitig lang si Kang Ji-hoon, nagulat, at walang sinabi, bumalik ang dati niyang tahimik na anyo. Bumalik sa kasalukuyan, napagtanto niyang hindi talaga madali ang misyong ito. Habang paulit-ulit na bumubuntong hininga sa kanyang kwarto, napansin ni Kang Ji-hoon na may tao sa pintuan. Tumayo siya para tingnan kung sino iyon. Tahimik na nakatayo roon ang kanyang ina at ama, nag-aalala sa ikan-ikilos ni Kang Ji-hoon. Natigilan si Kang Ji-hoon sandali at hindi maintindihan kung bakit sila nakatayo ng ganoon sa pinto, nagpapakita ng pag-aalala. Tinanong siya ng parehong ama at ina, na mga kasama, kung may problema ba siya, dahil kung nahihirapan siya, maaari niya itong ibahagi sa kanila. Nanatiling tahimik si Kang Ji-hoon, ang kanyang karaniwang katahimikan. Nang makabawi, tumayo siya at sinabi sa kanila na walang problema at ayos lang ang lahat. Binuksan ng dalawa ang pinto at normal na pumasok, ngunit malinaw na hindi sila nasiyahan sa sagot niya. Napagtanto ni Kang Ji-hoon na hindi siya makakalusot sa simpleng pagsasabing ayos lang ang lahat. Inilihis niya ang tingin at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang mga problema. Sinabi ni Kang Ji-hoon na masyadong komplikado ang lipunan sa South Korea. Iba ito kaysa sa itinuro sa kanya. Nanatiling tahimik ang mga magulang sa kanyang pag-amin. Katulad ng kanyang anak, naglaro ang mga daliri habang sinasabi niyang hindi talaga madali ang mag-adapt. Sa mahigpit na anyo, sinabi ng amang kasama na huwag magsalita na parang mahina. Tinanong niya si Kang Ji-hoon kung nakalimutan ba niya kung sino siya. Nagulat si Kang Ji-hoon sa nakapangangilabot na kamalayan na iyon. Sa puntong ito, may mahigpit at mabigat na ekspresyon ang amang kasama. Nabigla si Kang Ji-hoon sa nakitang anyo ng kanyang ama. Tumayo siya sa posisyong paninindigan at sumigaw na lubos siyang humihingi ng paumanhin at sisiguraduhin niyang hindi na muling mangyayari ito. Nagdulot ito ng maliit na ngiti sa mga mukha ng kanyang ina at ama. At ngayon, mas determinado si Kang Ji-hoon kaysa dati. Kinagabihan, binuksan niya ang kanyang computer upang maghanap ng lahat ng bagay tungkol sa lipunan ng South Korea. Ginamit niya ang computer upang saliksikin ang lahat, tungkol sa musikang kinahihiligan, tungkol sa ibig sabihin ng shuttle, tungkol sa paano gumagana ang pera, lahat. Sinimulan niyang lamunin ang lahat ng impormasyon sa kanyang isipan, at ipinaalala niya sa kanyang sarili na siya ang pinakamagaling na ahente ng North Korea's Anti-South Special Operations Shadow Unit. Imposible ang anumang pagkabigo sa kanyang misyon. Nagsimulang ngumiti ang kanyang mga magulang sa bago niyang kumpiyansa at disiplina. Lumipat ang eksena sa susunod na araw sa paaralan, kung saan nakaupo siya sa likuran ni Jang Dong-woo. Napansin ni Jang Dong-woo na tinititigan siya ni Kang Ji-hoon mula pa kanina. Medyo nag-alala kay Kang Ji-hoon, tinanong ni Jang Dong-woo kung ayos lang ba ang lahat matapos siyang dalhin ni Hwang Woo-young kahapon sa lugar ng laban. Kahit na sinabihan siya ng direkta, hindi pa rin makapaniwala si Jang Dong-woo na ang mukhang uto-utong ito ay minsang naging pinuno ng gang. Kaya imbes na paligoy-ligoy, direkta na niyang tinanong kung naging pinuno ba siya ng gang noong middle school. Lubos na nayanig si Jong Dong-woo sa tanong na iyon. Sinabi ni Kang Ji-hoon na sinabi ni Go Jin-sok na utusan niya ito. Nagpanik si Jang Dong-woo, sinasabing bata pa siya noon, wala pa siyang alam sa mundo, at hindi na siya ganoon ngayon. Pero panyanitag ni Kang Ji-hoon si Jang Dong-woo na huwag mag-alala, dahil wala siyang mga utusan na gaya noon. Sabay taas ng hinlalaki at may tusong ngiti, sinabi niya na magkaibigan sila ni Jang Dong-woo. Hindi maintindihan ni Jong Dong-woo ang nangyayari, kaya sumuko na lang siya. Si Kang Ji-hoon naman ay palihim na natutuwa sa sarili kung gaano kagaling at natural ang pagkakabitaw niya ng linyang magkaibigan tayo. Wala nang nasabi si Jong Dong-woo kundi mahina siyang sumagot ng oo. Ngunit sa susunod na sandali, tumawid si Go Jin-so sa klase papunta sa kanyang upuan. Nakilala siya ni Jong Dong-woo at tumalikod na lang. Hindi rin nagpakita ng reaksyon si Go Jin-sok at tahimik na nagpatuloy sa kanyang lakad. Ipinagpatuloy ni Kang Ji-hoon ang tinatawag niyang perpektong pag-arte, at sinabihan si Jang Dong-woo na huwag mag-alala dahil magiging tunay silang magkaibigan. Pagkatapos noon, tinawag siya ni Go Jin-sok.
Lumingon si Kang Ji-hoon at nakita si Go Jin-sook na nakaupo na sa kanyang mesa, naghihintay ng sagot. May ngiting magiliw at pala kaibigan, tinanong ni Kang Ji-hoon si Go Jin-sook kung nakauwi ba itong ligtas kagabi, at nagpasalamat sa pagkain dahil busog na busog siya. Ngumiti rin si Go Jin-sook ng magiliw. Lubos na nagulat ang mga babae sa klase sa interaksyon ng dalawa. Hindi lamang sila ang nagulat, pati si Jong Dong-woo at maging ang mga matataas na ranggong estudyante sa unahan. Tumayo si Kang Ji-hoon mula sa kanyang upuan at naglakad papunta kay Go Jin-sook, sabay sabing siya naman ang magpapakain sa susunod. Itinuro ni Go Jin-sook ang upuan sa kanyang kanan at sinabihan si Kang Ji-hoon na doon umupo. Nakita ni Kang Ji-hoon na ang upuang iyon ay kay Hwang Woo-young. Dahil sa pag-aatubili niya, nagtanong si Go Jin-sook kung bakit hindi siya umuupo at ano ang hinihintay niya. Sandaling nagproseso si Kang Ji-hoon sa mga pagbabagong nagaganap sa harap niya. Napagtanto niyang may pagbabago sa hierarkiya, na sa loob lamang ng isang araw, naging number 2 na siya. Ipinagmamalaki niyang naglakad patungo sa upuan, naupo, at nakangising todo. Bilang tanda ng tagumpay, tumawa siya ng malakas, umalangaw sa buong klase. Masayang masaya si Kang Ji-hoon sa kanyang isipan, iniisip na lahat ay ayon sa plano. Maya-maya, pumasok ang guro sa Ingles at nagturo ng tula. Pagkatapos, isang matandang guro naman ang nagturo ng heograpiya ng bansa. Nagpatuloy ang klase ng walang problema. Ngunit napansin ni Kang Ji-hoon na wala si Hwang Woo-young at bakante ang kanyang upuan. Nagsimula siyang mag-alala at nag-isip kung baka hindi naman niya ito nasaktan ng ganoon kalala. Lumipat ang eksena sa gusali ng TJ Sports. Sa loob ng bulwagan, umalangaw ang malalakas na hampas. Sa gitna ng korte, sa loob ng hola, nakaadapa si Hwang Woo-young at nanginginig sa sakit. May biglang tumama ng ubod ng lakas sa kanyang baywang gamit ang kahoy na espada, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Gamulong siya sa sahig habang hawak ang tiyan, umuungol sa matinding kirot. May sumigaw sa kanya kung ganoon ba siya kaina na hindi niya kayang tapusin ang isang simpleng gawain. Ang matandang lalaki na may hawak na kahoy na espada, ito ay ang kanyang ama, ang chairman ng TJ Sports. Galit nitong sinabi kung gaano na karaming pera ang ginastos niya kay Hwang Woo-young para maging ganito lang siya kapathetic. Nakiusap ang isa sa mga sekretarya na itigil na ang pananakit dahil naintindihan na niya. Huminto ang chairman at inutusan si Hwang Woo-young na sa susunod na eleksyon ay susuportahan ng kanilang pamilya ang pangulo. Kaya iniutos niya na manatili itong malapit sa bastardong iyon. Kung kinakailangan, utusan niya itong sipsipin hanggang sa dulo. Paglingon, sinabi niyang lumakad na ito palayo dahil ang makita lang siya ay nakakapagpainit ng ulo. Pinilit tumayo ni Hwang Woo-young at umalis, puno ng galit sa lahat ng nangyari. Habang papalayo si Hwang Woo-young mula sa hola, tinanong ng chairman ang sekretarya tungkol sa pamilya ni Kang Ji-hoon. Kung nasilip na ba ulit ang background nila, at gusto niya ng ulat tungkol sa anong klaseng pamilya iyon, ano ang kapangyarihan at posisyon sa lipunan. Sumagot ang sekretarya na ang pamilya ni Kang Ji-hoon ay nagmamay-ari ng isang multinational company na may negosyo sa cryptocurrency, mga coin, at mga security program. Hindi maintindihan ng ama ni Hwang Woo-young at tinanong kung anong klaseng mga coin ang sinasabi nito. Dinagdag ng sekretarya na malakas ang market capital ng kumpanya. Iniutos ng chairman na imbitahin ang mga magulang ni Kang Ji-hoon sa isang hapunan. Nagulat ang sekretarya at nagtanong kung saan dapat gaganapin ang hapunan. May nakakatakot na ngiti, puno ng dugot galit, sinabi ng chairman na dito mismo sa gym gaganapin ang hapunan. Nalito ang sekretarya sa plano ng chairman, pero sa huli yumuko at sinabing susundin ang utos. Mahinang nagbulong ang chairman, na paano raw nagkaroon ng lakas ng loob ang isang walang pinanggalingan na makialam sa buhay ng iba. Balik sa paaralan, matapos ang klase, binigyan ni Lee Ara si Kang Ji-hoon ng isang magiliw na ngiti at sinabing magkita sila bukas. Yumuko ang bodyguard kay Lee Ara, binabati siya sa kanyang pagsusumikap, at yumuko rin siya pabalik dito. Ngunit isa sa mga bodyguard ay napatingin kina Go Jin-sook at Kang Ji-won, na magkasamang naglalakad. Iniisip niya kung dapat ba siyang makialam o hindi sa ibang usapan, ngunit sa huli ay nagpa siya na magbigay ng kaunting payo. Sinabi niya kay Kang Ji-won na dapat niyang alagaan ang kanyang mga magulang.
Nalito si Kang Ji-hoon at hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ng bodyguard. Ngunit dumaan si Go Jin-sok kay Kang Ji-hoon, binabati siya ng magandang gabi at sinabing magkikita silang muli bukas. Habang naglalakad ang bodyguard at si Go Jin-sok papunta sa kotse, hindi maiwasang isipin ni Kang Ji-hoon kung ano ang nais ipahiwatig ng bodyguard tungkol sa pagprotekta sa kanyang mga magulang. Maya-maya, isang pulang hot rod ang huminto sa harap ni Kang Ji-hoon. Sa loob nito ay nakaupo ang kanyang ama, si Comrade, at iniimbitahan siyang sumakay sa kotse. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Kang Ji-hoon. Sa hapagkainan, parehong masayang nagkakatuwaan ang ama at ina habang kumakain ng kanilang pagkain, ngunit si Kang Ji-hoon ay tahimik gaya ng dati. Hindi siya nakikilahok sa usapan at patuloy lang na kumakain. Masigla rin ang ina sa kanyang kwento, ngunit sa kalagitnaan ng pagkain, biglang tumunog ang doorbell. Nalito ang lahat kung sino ang nasa pinto, ngunit si Kang Ji-an ay punong-puno ng pagkain ang bibig, parang chipmunk. Parehong pumunta ang ama at ina para buksan ang pinto. Sa pintuan, nandoon ang sekretaryo ng ama ni Huang Wuyang, magalang na bumati ng magandang gabi. Nagpakilala ang sekretaryo na siya ay mula sa opisina ng kalihim ng TJ Group. Pagkarinig nito, napatigil si Kang Ji-hoon, ngunit magiliw na tinanggap siya ng ama at ina. Hindi maintindihan ni Kang Ji-hoon kung bakit pumunta ang sekretaryo ng grupo ni Huang Wuyang sa kanila sa unang pagkakataon. Nang hindi paligoy-ligoy, diretsahan nitong sinabi, na ang kanilang batang amo ay binugbog ni Kang Ji-hoon. Pagkarinig nito, napatigil silang tatlo sa kanilang kinatatayuan. Sunod na sandali, sabay na tumingin ang ama at ina kay Kang Ji-hoon, naghihintay ng paliwanag. Wala siyang maisagot, pawis na pawis at paulit-ulit na sinasabing walang problema.